mga kaibigan. Dito tayo sa aming conference room dito sa Office of the Presidential Advisor on Poverty Alleviation, yung tawag natin o PAPA. No? Dito nakalagay yung mga picture namin ni Presidente, ni Madam Imelda, Nanay Imelda, si Senator Amy. Marami kami mga pictures ito, iba-ibang mga iba-ibang mga pasyon. At ito nakikita nyo yung itinaas ni Presidente Bongbong Marcos yung aking kamay bilang hudyat sa pagkakandidato namin noong 2022. At ito yung tinataas niya yung kamay ko. Ganon din dito. Ito naman yung pagdalaw ko sa death anniversary ni Presidente Marcos Sr. Ito kasama ko dito si Nanay Imelda. Ito naman nag-uusap kami ni Presidente ng mga ano-ano mga bagay. Ito rin, no? Mga pictures namin ni Presidente. Ayan. Itong isa sa pinakamagandang picture namin. Yung nasa ano to libingan ng mga bayani. Anong year po? Year mga 2018 yata yun, 2019. Ito yung pag-take ko ng OS ng ano. Ayan. Ito naman picture namin ni Madam Lisa, First Lady. At saka, yan pa, marami doon. During the campaign. No? Oo. Ito naman yung picture namin sa bahay ko nung nag-lunch BBM sa bahay. Kasama yung misis ko. Sa bahay ko yan. Ito ay, sa isang event din namin. Ito sa libingan ng mga bayan. So, pangalawang taon nung anniversary ng nung nailibing na si Presidente Marcos Sr. Ito yung picture namin nila President BBM at saka ni BP Inday, yung proclamation namin sa Philippine Arena. Ayan. Ayan. Na-suppressa nga ako dahil yung mga pictures na yun, matagal nang wala sa cellphone ko yan. Yung pala na itago nung aking daughter. Sir, anong feelings pag araw-araw mo nakikita yung mga magandang moment para sa ano mo? Nakakatuwa kasi nung mga panahon na yan, mostly dyan, ay nung mga panahon na hindi pa presidente si President Bongbong Marcos. At ang kuha lamang dito na presidente na siya, ito na lang taking ko. Pero lahat yan ay nung hindi pa siya presidente, nung mga panahon na hindi pa kumbinsido na tumakbo bilang presidente. Kaya nakakatuwa dahil na akalain mo ba naman na maging presidente pala yung kaibigan mo? Secretary, marami kasi mga nagtatanong ngayon at tila hinahanap ka nasaan na nga ba si Attorney Larry Gadon. So, ayan, sa mga hindi nakakalam, Secretary, pwede mo ba kami ipasyal dito sa opisina nyo? Oo. Dito makikita nyo na very active naman tayo at dahil na ang ating role naman ay advisory role ako, kaya hindi talaga ako naghahawak ng mga implementation ng projects. At although may mga projects tayo na ako mismo nag-aasikaso, akong maharap, kagaya ng TV, yun ang aking isa sa mga role sa Marcos administration, na magbigay ng impormasyon sa mga tao, ng mga achievements na ginagawa ng gobyerno, at saka yung mga plano pang susunod. At ako naman ay merong patuloy din naman yung BBM Batang Busog Malusog, at marami na nag-adapt nito, no? Maraming mga organisasyon na sila na mismo nagpapatupad nung aking mga inumpisahan. Kaya nagpapasalamat ako sa Presidente sa pagkakataon na naibigay niya na tayo naman ay magkaroon din ng role sa paglilingkod sa ating mga kababayan at sa ating bansa. Andito tayo sa office ko.
At ito ay makikita nyo, yung aking office table. At saka siyempre sa aking likuran ay yung ating mamahal at pinapipitagang Pangulo, si Pangulo Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Ito naman yung larawan nung ako ay nag-o-staking sa kanya. Itong dalawang larawan na ito. At dito ay makikita nyo, meron akong picture dito ni Presidente Ferdinand Marcos Sr. at saka si Madam Imelda Marcos. Bata pa sila dito. Oh. Kasi ang talagang idolo ko, ang number one idol ko ay si Presidente Ferdinand Edralin Marcos Sr. At ako ihangang-hanga sa kanyang panunungkulan, sa kanyang pagsisilbi sa bayan, pagmamahal sa bayan. At ito naman ay yung picture naman ng aking kabiyak. No? Ito sa Malacanang ito at nandun ay nasa portrait kami ni Presidente Bongbong Marcos. Ito yung aking kabiyak. Ito, meron akong piano-pianuhan dito kasi mahilig ako sa musika. Ito naman yung Lady Justice. Yan. At of course, ito yung Let the Marcos Truth Prevail. Ito mababasa mo dito, lahat ng mga katotohanan at lahat ng mga kasinungalingan ng paninira nila kay Presidente Marcos dito mo mababasa. Dahil para sa akin ay talagang isang napakagaling na presidente, si Presidente Marcos Sr. Para sa akin, siya pinakamagaling na presidente ng ating bansa. Wow. Ito, mga favorite kong painting. Gawa ni Ray Cunelas, isang painter sa Binangonan na napakahusay. Nakita niyo yung detalye? Yeah, ito, favorite ko sa mga gawa niya. At dito naman ay itong isang libro rin tungkol sa kay Presidente Marcos Sr. No? Itong Marcos Legacy na sinulat ni Cecilio Arillo. Napakaganda rin itong libro nito na marami kang mga impormasyon na malalaman about President Marcos Sr. And ito, siyempre, yung bagong Pilipinas na coffee table book na under the leadership na tayo ni Presidente Bongbong Marcos. Ayan. Dito nakalagay yung mga unang achievements niya sa first year of office. At dito rin namin ni-launch yung bagong Pilipinas na sinasabi, One Nation, One People, Building a Better Future Together. Ang sinasabi ni Presidente Bongbong Marcos dito ay yung sama-sama tayong babangon muli. Yung aming campaign line na sama-sama tayong babangon muli ay dito niya talagang itinalaga yung advokasya dito sa bagong Pilipinas na advocacy ng ating mahal na Pangulo. Ayan. May mga painting ulit ito. Etong opisina na to, yung mga kagamitan dito, yun nato sa staff room ay mga minana namin yun sa lumang opisina dito sa Office of President. Ito namang mga gamit nito dito ay sariling bulsa ito. Kasi baka punahin tayo, ang ganda naman ng opisina, ang ganda ng mga muebles. Eh, syempre, kami na bumili niya sariling bulsa namin dahil na pag kami mga bisita tayo ng mga dumadalaw dito, eh gusto rin naman namin ng presentable na ano. Kagaya nyo, eh di siyempre, ayoko naman kayong papasukin sa isang opisina na hindi maayos. Ayaw ni Miss Heya. Oo. At yun namang aking yung aking head executive assistant ay nandun din. Siya yung namamahala ng aking office.